Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate kayo. Thank you. So, tignan natin kung anong mga mensahe ni Aquarius. We have the Queen of Swords. Ayan. So, parang nag-iisip, no? Si Aquarius dito. Nag-iisip na nag-iisip. Probably, meron kang meron kang iniisip dito na gusto mong sabihin, but you can't, no? Hindi mo siguro to nasasabi. Kaya siguro iniisip mo, paano ko may paparating sa kanya, no? Sa kung kanino man. Gusto mong kausapin, but hindi mo magawa. Kasi maaari, no, na nagdadalawang isip ka. Kaya yung advice ni Queen of Swords, you need to say, no? You need to say something. Kailangan mong sabihin, kailangan mong i-voice out, kailangan mong ilagay sa mga pananalita kung ano yung naiisip mo, kung ano yung nararamdaman mo, 'di ba? Kailangan mong ilabas 'yon. Otherwise, edi wala. 'Di ba? Nandiyan lang 'yan sa isip mo. Nandiyan lang 'yan sa damdamin mo. So you need to communicate clearly para maintindihan ka ng mga tao, para maintindihan nila kung ano yung punto mo, 'di ba? You need to communicate honestly. Then, wag mo nang i-sugarcoat kung ano man yung gusto mong sabihin or gusto mong iparating sa kanila. You need to say it, 'di ba? Na klaro, honest, para maintindihan nila talaga yung ibig mong sabihin. You need to communicate effectively, no? And efficiently. Kasi sayang lang din naman kung sugarcoat mo din kung ano sasabihin mo, 'di ba? Sabihin mo na prangka, 'di ba? Mas magandang prangka para clear agad, no, yung usapan. Face to face kayo nag-uusap ng kung sino man, prangkahin mo na para right there and then ma-solve na yung kung anong dapat ma-solve, mas mapag-usapan niyo na kung anong dapat na mapag-usapan, 'di ba? So, what else? We have Three of Swords. Ayan. So, maybe ito related dito, no? Baka hindi pa kayo nakakapag-usap ng klaro ng kung sino man itong nakasakit ng inyong damdamin. Baka hindi mo din masabi sa kanya, no, kung anong totoo mong nararamdaman. Kaya yun ang panawagan sa'yo, no? Say it. Okay? Express yourself. Say it. Kasi dito sa Three of Swords, nakaraan na to, tapos na to. Pero nasaktan kayo. Someone have caused you so much pain dito. Nahati pa nga sa tatlo yung puso, diba? Para siguro in the past, no, in the recent past, you've been trying to move on from that pain. Pero ayan, may mga tahi-tahi, pero nako, hindi pa matuloy-tuloy, no? Kasi tulad ngayon, parang naiinis, parang chaotic na naman, 'di ba? Magulo na naman ang pakiramdam ninyo, magulo na naman yung isip mo. Kasi there could be someone dito na nakapag-remind na naman sa iyo na kung ano ang nangyari, no? Kaya dito parang bisit na naman kayo, na parang gusto mo na naman sumigaw, as in naiinis na naman kayo, na nagagalit na naman ang iba sa inyo rito. Kaya 'di ba, ayan, gulong-gulo na naman kayo. 'Di ba? Apektado kasi nga hindi pa kayo totally healed, 'di ba? Nagsisikap naman sana kayo, 'di ba? Na maghilom na mga sugat, may mga tahi-tahi na eh. Wala nang fresh blood, 'di ba? So parang it's taking time to heal, pero eto, 'di ba? Parang nare-refresh na naman, nare-remind na naman kayo dito. Kaya nga importante na siguro may mga hindi pa kayo nasasabi. Merong mga bagay pa kayo na hindi nasasabi. Meron pa kayong mga bagay na gusto ninyong sabihin pero hindi ninyo nasasabi. Kaya, yun, ang panawagan sa inyo ni Queen of Swords, ilabas mo na yan, sabihin mo na yan. 'Di ba? Para matapos na, mawala na ng bubog kayo sa puso mo so that you can totally heal na. 'Di ba? Para makapag-move on na kayo sa buhay. Kayo lang din naman na nahihirapan dyan. Kasi nga, hina-harbor mo pa, meron ka pang resentments, meron ka pang emotional wounds, emotional baggages na nandiyan dyan. Kaya, hindi ka totally maka-move on,
no? Hindi mo pa natatanggap ito. Kasi maaaring may gusto ka pang sabihin, gusto mong malaman kung ano yun din yung rason ng mga taong nakapanakit sa'yo, 'di ba? Kung bakit nila nagawa ang nagawa nila. So, baka may mga gano'n pa. So, there is unfinished business pa rito, 'di ba? May hindi pa malinaw sa isip mo, kaya ang bilis mong ma-provoke, no? So, pag-isipan ninyong mabuti yan. We have King of Swords. This could be someone that can help you na malinawan ang inyong isipan. Because maybe now, kailangan mo ng wisdom ng iba. Kailangan mo ng perspective ng iba. Kailangan mo ng advice ng iba. Maaaring makakatulong yan sa'yo para ikaw ay totally move on na sa buhay. 'Di ba? Kasi kung wala kayong nakakausap, yung naiisip ninyo, yun at yun lang, 'di ba? Wala kayong naririnig na ibang opinion. So, kung ano naiisip ninyo, yun lang, paikot-ikot lang yun sa isip mo, 'di ba? And yung kung magulo ang isip mo, edi lagi lang magulo isip mo, 'di ba? But if you are going to talk to someone else, at mga ano din sila, makapag-advise sa'yo, kasi although ikaw din, no, yung nasa sa'yo din yung nasa sa'yo lang din yung last say, ikaw din ang magde-decision. Pero at least, 'di ba, makakatulong sa'yo na meron kang marinig, no, na ibang perspective ng ibang tao, ibang opinion, yung gano'n, no? So, maybe you're going to reach out to someone na katulad ni King of Swords sa ngayon para once and for all, 'di ba? Magkaroon kayo ng ibang opinion na marinig rather than just listening to yourself. Fill your cup with sacred giggles. Okay? Ngumiti ka naman, tumawa ka naman. Maaaring ikaw ay isang very bubbly na tao, masayahin dati, 'di ba? Maaaring ikaw ang light of the party, kumbaga, na sinasabi. Pero ngayon siguro nga, 'di ba? Nabibwisit ka, naiinis ka. So, 'yun, give yourself a break and fill your cup with sacred giggles para kahit papaano makangiti ka pa rin. The good kind, wow, so beautiful. You will be blessed with good things, good situations. So, this situation is going to turn into something better. Kung pwedeng makakatulong talaga si King of Swords sa'yo. You know? Kaya magiging maganda na ang inyong pakiramdam, magiging magaan na ang inyong pag-iisip ng mga bagay-bagay. And other good things, no, will be coming your way. Maraming blessings, no? Beautiful blessings ang dadating. We also have Welcome the Divine Masculine. Ayan, you will be taking charge. Kung dati siguro ang iba sa inyo, laging kayo yung inuutusan, lagi lang kayo sumusunod-sunod, nagbabaw lang kayo. Now, you're going to do that, no? Baliktad naman ngayon, no? Kung dati, nasa feminine energy kayo, ngayon, you are going to be on the masculine energy. Kumbaga, you will be on the driver's seat. At ikaw ngayon ang magdedesisyon. Ikaw ngayon yung magdadala ng sitwasyon, yung gano'n. So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.